Walang nag-isip na tatagal ng ganito ang pandemya. Noong bumabiyahe kami last year sa Ride PH Season 5, iniisip namin na hindi magtatagal babalik din sa dati at makakapag-ride na tayo sa mas maraming lugar. Pero inabot na nga ng mahigit 1 taon. Kaya yung iba napilitan na maghanap ng bagong magagawa o bagong hobby. At isa sa mga sumikat na gusto, ang pagmomotorsiklo sa racetrack. Ako si Jay Tarok. At ako naman si Jolly Alarcon. Kami ang boses ng Pinagkakaisa. Sa ilalim ng sun, with the 3 golden stars on a glorious day. Ride, ride, ride. Get up and ride today. Ride, ride, ride. We gonna ride with Jay. Ride, ride. Come on, let's ride today. Ride, ride. We gonna ride PH. Ride PH Season 6 is presented by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. Co-presented by... Paborito ng maraming rider ang Pampanga. Malapit lang kasi sa Metro Manila kaya madaling puntahan. Suki ito pagdating sa breakfast rides o yung gusto lang makapag-highway ng mabilisan. Hassle nga lang sa riders dati nung wala pang RFID kasi bubunod ka pa ng pera kapag magbabayad ka ng toll. Buti na lang. Bukod sa RFID, meron na ring cashless payments tulad ng Paymaya. Kaya nag-load muna ako ng RFID ko sa app nila. Kaya sa toll gates, dire-diretso na lang ako. Sa Clark exit kami ng SCTEX pumasok kasi ang pakay namin ay ang Clark International Speedway. Di pa nga ako nakakarating, feeling racer na ako sa aking MV Agusta F3 na gamit ko. Kilalang-kilala na ng mga rider ng Speedway, pero nitong pandemya, dumami ang mga bagong mukha dito. Baliktad when people got access na at least to travel to Clark, a lot of people wanted to learn how to ride motorcycles. Mga disinterested parties before na hindi mo i-expect na magmomotor, everybody's taking learn to ride classes. When you ask them, parang sinasabi nga nila na life is short, di ba? So enjoy ko na to. The others naman, I have a lot of available time, so might as well make use of it and learn something. Si Coach Joey nga ang isa sa pinakapamilyar na mukha sa motorcycle industry. Bukod sa dating racer, dati ring motorcycle journalist si Coach Joey. At ngayon, kilalang-kilala siya bilang head instructor ng Zero to Podium Riding School. At kung may motor ka, lalo na kung big bike at mataas ang CC, dito yan maganda masubukan. It's very common that new riders just gets a powerful bike. Probably because they want the brand, probably they see it in MotoGP or in racing, and you really have to have a certain skill set to operate those bikes properly. Kailangan alam mo talaga. Despite the fact that you have all electronics and everything, it only complements your riding skill. So the basic or the core is still your riding skill. So that's the important part. Gaganahan ka naman talaga mag-aral dito. Bukod sa very personal na approach sa pagtuturo, high-tech din yung mga gamit nila. Meron pa silang software na natatrack hindi lang yung speed mo, pati yung racing line mo kung saan ka bumagal at marami pang iba. Pero pinaka-importante sa lahat, safe dito.
kasama doon sa design ng track, may safety personnel, you get training here, no? Wala dito ng tricycle na biglang mag-U-turn, walang aso dito, right? Yes, walang bulaga. So, this is the perfect place para, kunwari, meron kang 1,000cc or whatever, perfect place para kilalanin mo yung motor mo and push it to the limit. Kahit sino nga raw pwedeng magmotor, kahit pa wala kang experience. Scientific daw kasi ang approach ni Coach na natutunan niya rin sa iba't ibang riding schools na nasubukan niya. You know, yung mga zero know-how, lalo kung marunong magbisikleta, 30 minutes lang, magmomotor na yun. Yeah. So you just have to let them understand, make them understand the science behind riding rather than, basta gawin mo to, ganyan. It's medyo tedious, pero pag naintindihan nila paano gumagana, mas nagiging madali. Siyempre, may program din para sa mas advanced na riders na may matutulin na sport bikes. Tinuturo naman dito yung track strategies at kung paano mo mapapabilis yung lap times mo. Mahigit 20 years na akong nagmamotor pero lagi ko pa rin gustong matuto. Kaya hindi ko na pinalampas humingi ng crash course sa racetrack riding. First is the riding position, right? Bro, put your arms on the ano. As much as possible, if you see, may korte yung tangke, bro. So that is actually for your leg, right? Para nakaipit ka and then put your arms here. Karamihan ng Pinoy, ang alam nila, pag tinanong ko, saan ka humahawak sa motor? Saan ka nakakapit sa motor? Pag nagmomotor, sasabihin, sa manibela. Pero ang totoo, ito actually yan, bro. Dito ko makapit. Yes. You clip the tank. No? Kaya nakikita niyo yung highway patrol group natin gumaganyan, di ba? Hindi pwedeng ganon. No. Because the handlebars or the clip-ons or the front end ng bike mo is there to steer, to dictate direction and all the controls there. Your clutch, your brakes, your throttle, no? Your busina, whatever, but not to support your weight on the bike. When cruising fast, you wanna move back to the seat, atras, hanggang maramdaman mo yung bump na yon. No? Oh, okay, okay. Alright? Yan ang proper. Yes. And then you have to bring down your elbow kasi ang totoo, dito ka nakatingin pag mabilis ka na. Now, your chest will be on top of the tank, baba. Then mapansin mo to, bro, kaya ganyan yan. Kasi para sa baba mo yan. Yan. Grabe pala. Yes. Ganito. Yes. Yan siya. Okay. On the straight. Kasi these bikes, remember, they make what? Around 260 to 50 or whatever no, on stock. So, very affected siya ng aerodynamics. So, with you, like that, sapul ka ng hangin. Saka ito, dinesign nila to para... Wind tunnel nila, naka-wind tunnel. Ang alam natin lahat, ang alam natin, I discussed kanina, di ba? Yeah. Gusto mong tumayo yung bike mo. Exactly. Tsaka mga kaibigan, may mga, sa kalsada, dahil mga boy bomba doon, bababam-bam-bam, papark lang, bababam-bam. Okay, so, a lot of people think that your throttle is for speed. No? But actually, it's not just speed. It is the most important control sa motor mo. Kasi one, it dictates power, no? Power delivery. Ang maganda sa lessons dito, talagang mai-apply mo rin sa kalsada. Pagkatapos nga ng crash course ko, iba na agad yung mindset ko sa pag-ride ng isang sports bike. Sabi ni Coach, masarap sa pakiramdam makapagturo ng beginner at makita silang gumaling. Pero bukod dito, nakikita niya rin ang paglago ng riding community dahil yung mga gumagraduate sa kanila, madalas nagiging magkakaibigan na rin. Isa pa, nagkakaroon din siya ng oportunidad makamit ng iba't ibang personalidad. Tulad na lang ng maturuan niya ang 2020 Olympics silver medalist sa boxing na si Carlo Paalam. Bukod kasi sa bagong Yamaha R6, dinala rin ng Yamaha si Carlo sa Zero to Podium para makapag-lessons. And it was really an honor kasi alam mo naman natin si Carlo, an athlete, di ba? The feats that they've done, yung nagawa nila para sa bansa natin, napakalaking honor. May kamahalan ang pag-aaral ng racetrack riding, pero hindi naman mababayaran ang pag-improve ng riding skills mo at lalo na ang pagiging safe mo sa kalsada. Dahil sa huli, may enjoy lang talaga natin ang pagbumotor kung lagi tayong makakauwi ng ligtas sa ating mga mahal sa buhay.